Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahihintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo. Kay Apostol Pedro na batong matibay, tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo'y yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matiyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri, at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipararatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin
upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos iyong masunurin. Ang lupang minanay, di niya babawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon nang upang maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos tagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid, ligtas na titira, at di naaalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Bahagi po yung sinasabi nating responsible parenthood ay walang iba kundi yung mapalaki ng maayos ang mga anak. At hindi lamang basta mapalaki, hindi lamang tungkulin ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay mabigyan ng sapat na pagkain, mabihisan, mabigyan ng matutuluyan. Yan po ay mga basic. Pero hindi lamang po yan ang mga dapat
na naibibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Meron din po tayong mga sinasabing mga values na napakahalaga na kinakailangan ito ay maisalin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pero paano natin maisasalin ang mga values na ito kung wala tayo? Sabi nga sa wikang Latin, nemo dat quod non habet. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi ka pwedeng makapagbigay kung wala ka. Anong values po ba ang maibibigay natin sa ating mga anak kung tayong mga magulang, kung tayong mga matatanda ay walang values? Kung kaya't napakahalaga po sa pagiging responsableng mga magulang na magkaroon ng values mismo sa sariling buhay natin. Kung kaya't ito po ang sinasabi sa ating unang pagbasa, ito po ang sinabi ni San Pablo kay Tito, na kinakailangan tayong mga matatanda ay makapagbigay ng magagandang halimbawa sa mga nakababata. So siguro marami kayong napakinggan yung mga values na inisa-isa ni San Pablo. Kinakailangang mayroon po tayo noon. At hindi lamang yung mga values na yon na sinabi ni San Pablo, gayon din, ang mga values na yon ay makikita po natin sa banal na kasulatan. Ang mga values na yon ay walang iba kundi yung mga tinuturo mismo ng ating Panginoon. Ibinigay na sa atin ang kaligtasan ng Diyos. Nasa sa atin kung papaano natin ito makakamtan. Paano natin makakamtan ang buhay na walang hanggan? Ito ay sa pamamagitan ng pagtupad natin sa gospel values, sa mga itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga ni San Pablo, kinakailangan talikuran natin ang mga makamundong adhikain natin upang tayo ay upang makamtan natin ang kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon. Napakahalaga po na tayo ay maging masunurin sa mga turo ng ating Panginoon. Kagaya po sa Ebanghelyong ating napakinggan ngayon, ang sinasabi po dito ay walang iba kundi yung pagsunod ng isang alipin sa kanyang amo. Yun nga lang kinakailangan, sabi nga, pagkatapos natin gawin ang lahat, kinakailangan sabihin din natin sa ating mga sarili, tayo ay mga alipin lamang. Kinakailangan maunawaan din po natin na sa kapanahunan ng ating Panginoon, ang relationship between master and servant ay napakalakas. Isa pong reality sa kapanahunan ng ating Panginoon na mayroong mga master at mayroong mga alipin. Dalawa lamang po ang tungkulin ng alipin. Ito ay walang iba kundi yung pagtupad at pagsunod. Ito lamang ang ginagawa ng mga alipin. Sabi nga, hindi kinakailangang magpasalamat ang amo sa ginagawa ng kanyang alipin, sapagkat yon ay tungkulin ng alipin. Yon ay obligasyon ng alipin. Obligasyon ng alipin na sumunod sa kanyang amo. Kung kaya't, may mga madre po tayo dito, 2 congregations na madre. Kami po mga missionaries, mga religious. Isa po sa mga vows namin ay walang iba kundi yung sinasabi naming obedience. Yun po ay napakahalaga. Relationship between master and servant. Yung pagsunod sa mga ninanais ng mga nakatataas, ng mga superiors, ay walang iba kundi yung pagtanaw din sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Sapagkat sinasabi din po namin na ang boses ng superior ay boses ng Diyos. Ang Diyos ay
nagsasalita sa pamamagitan ng ibang tao. Hindi lamang po ito sa mga religious congregations, pati rin po sa inyo. Relationship between parents and children. Kung ano po ang sinasabi ninyo, yan po ang sinusunod ng mga anak ninyo. Siyempre hindi po lahat, sapagkat may mga bata ring ayaw sumunod. Pero ano po kaya sa palagay ninyo, bakit maraming mga bata ngayon ang mahirap sumunod sa mga magulang? Maaaring dahil hindi nakikita ng mga bata sa kanilang mga magulang ang magandang halimbawa. Kung kaya't ito na po ang sinasabi sa atin ni San Pablo, na kinakailangang tayo ay makapagbigay ng magandang halimbawa, na kinakailangang makita mismo sa ating mga sarili yung values na kinakailangan upang ito ay maipasa natin sa ating mga anak. Kung kaya't sa bawat yugto ng ating buhay, sa araw-araw nating pamumuhay, idalangin natin na nawa tayo ay patuloy na gabayan ng Diyos upang maisakatuparan natin, masunod natin ang Kanyang kagustuhan. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na Kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Papa, mga obispo, at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa, kasama ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay na narito'y nakahanda. Ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok, at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Leo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaysa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, iyamalang na paririto. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, naming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinahayag.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling naming kamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na kayo po ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig ko kayo ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin kayo sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi ko kayo matatanggap sa sakramento. Tumuloy po kayo sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap ko po kayo na para bang naririto na kayo at inialay ko ang buong buo ang aking sarili sa inyo. Huwag ninyong hayaang mawalay ako sa inyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pagkikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling namin ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang Oratio Imperata. Magapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo po kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo po ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingaw sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangungulila. Nagsusumamo kami na iyong ihinto ang magpaglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at mapagpalang Birhen. Amen. Amen. O mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo po kami. San Roque, Ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo po kami. San Buenaventura, Ipanalangin mo po kami. San Juan Bautista, Ipanalangin mo po kami. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng